Okay. So, talaga naman, pagpasok ko sa industry, talagang nagulat ako kung paano ang buhos ng tawag ng tao. Grabe. Doon ko din naranasan kung gaano pala kahirap yung dinadanas, lalo na ng mga kababayan natin. When you set up Financial Rescue, nagkaroon ka ba ng physical office? Nagkaroon ka ba ng empleyado? Oo. This is prior to your stint sa TFC. Bago ako napunta sa TFC, may dalawa na akong telepono na minaman. At ang ginagawa ko... You had a small office? Small office. Ito, nakakatuwa to. Alam mo, sa Pilipinas, sanay ako nagdi-distribute ng flyers. Wala kang perang pang advertise, di ba? Sa Right. television. So, ginagawa ko, pupunta ako sa mga lugar na may mga Pilipino, nagdi-distribute ako ng flyers. How did you come up with the name Financial Rescue? Naisip ko lang, napakagandang pangalan nito. Chinek ko, uy, available. Ay, di, in-register ko. At saka eksakto doon sa Panahon. serbisyo mo at sa panahon, di ba? At sa panahon na Rescue Financial. Correct. Okay. So, talaga naman, pagpasok ko sa industry, talagang nagulat ako kung paano ang buhos ng tawag ng tao. Grabe. Doon ko din naranasan kung gaano pala kahirap yung dinadanas, lalo na ng mga kababayan natin, Okay. na nagsasuffer sa crisis. Naalala mo, Rod, yung una mong opisina. Saan ito? Sa Fremont. Nasa Fremont, sa California. Sa Fremont. So, nandun yung sa isang lumang building doon na napakaliit na opisina, napakaliit na kwarto, $500 ang aking ang A month. binabayad. Yeah. Naalala mo ang mga una mong empleyado? Basically, ako, nag-umpisa, yung aking kapatid ko rin, si Angie, na taga Maryland. Sabi ko, punta na kayo dito. Sila yung tumutulong sa akin, si Marilyn, si Zaira, sila yung mga nauna, si Lenore, si Jennifer. Si Lenore, si Jennifer, nasa akin pa rin hanggang ngayon. Andun pa rin naman, lahat ng binanggit ko, nasa akin pa rin hanggang ngayon. Okay. So sila munang tumulong sa iyo doon? Yeah, tulong-tulong kami hanggang mapalaki namin.